Kasunod ng kaguluhan, sinisilip na ng COMELEC ang posibilidad na maging area of immediate concern ang Taguig. Kapag nagkataon, dadagdagan ng mga pulis at sundalo magbabantay sa Taguig sa araw ng eleksyon. Nakatutok si Trisha Zafra. Sa unang hirit kaninang umaga, nagkita ng harapan sina Taguig Mayor Lani Cayetano at ang katunggaling si Rica Tinga. Nagsama sila sa isang studio at sumagot sa mga tanong kaugnay ng kaguluhang naganap sa Taguig noong Sabado. Hindi po totoong walang ginagawa. May dala po tayong walang larawan. Ayan po ang ating posto officer. At kaya ho nagsimula ang kaguluhan ay binato po ang ating mga posto personnel at hinampas sa kamay ang ating po isang posto officer. Sa ulo po. Ayun na ho ang humusgat. Pagkatapos ng tanungan, nagkamayan ang dalawa. Pero nilinaw nila na hindi natatapos dito ang usapan. Pinag-aaralan ng parehong kampo ang pagsasampa ng kaso laban sa isa't isa. Sa video mula sa CCTV galing mula sa Taguig City Hall, makikitang pumapasok sa City Hall compound ang grupo ni Tinga. Sa isa pang anggulo ng CCTV, makikita ang paghaharap ng grupo ni Tinga at ng mga bantay sa City Hall. Ang nangyari kasi, pumasok kami, bukas ho yung gate. At gusto ko lang mga may, lahat kasi para sa akin, kaalyado o di kaalyado, ay dapat bigyan ng respeto at kamayan rin. Ang nangyari, hinarang na kami agad. Wala naman ho kaming bawal na ginagawa. Sa pagpasok po nila sa City Hall compound, meron po silang binaviolate ng batas. Mahigpit pong ipinagbibilin o ipinag-uutos ng batas sa kahit na sino man pong kandidato ang pumasok at mangampanya sa anuman pong panggobyernong opisina. Sa video na ito na binigay ni Tinga sa GMA News, makikita raw na umalis na sa compound ng grupo ni Tinga para mangampanya sa kalapit na kalsada. Ang sabi ni Tinga, doon na raw sila inabangan ng hindi bababa sa 50 lalaki at nagkaroon na raw ng batuhan at pukpukan. Pero ang sabi ni Mayor Cayetano, dumipensa lang ang mga Public Order and Safety Office ng City Hall. Akin talaga ho, may nasaktan. Kung sino man ang pumasok, dapat maximum tolerance sa City Hall, lalong-lalo na walang ginagawa, walang kalaban-laban ng mga Ay, tao. hindi po totoong walang ginagawa. kalaban-laban, May dala po Mayor Lani. tayong Walang mga kalaban-laban. larawan. Ayan po ang Mga ating posto ages, officer. minor de edad. At kaya ho Minor de edad at nagsimula matatanda, ang Mayor Lani. kaguluhan ay binato po ang ating mga posto personnel at Ang sugat hinampas nila ay nasa sa kamay ang ating pong Ang mga isang tao posto namin officer. Iniimbestigahan na ng Taguig Police ang pinagmula ng kaguluhan. Hindi pa raw tukoy kung sino ang responsable sa gulo at ano ang isasampang mga kaso. Hindi rin daw kailangang isailalim sa area of concern ng Taguig dahil sa pangyayari ayon sa Taguig City PNP. Isang isolated case dahil yun lang ang incident na nangyari of that nature. Kasi bigla-bigla lang nga yung pangyayari. But it was easily resolved or settled. I will request for additional security whether or not it will be declared as areas of concern, watch list at sapat. Ikinalungkot raw ng COMELEC at pulisya ng Taguig ang nangyari. Tila nakalimutan na raw ang peace covenant na pinirmahan ng halos lahat ng kandidato nitong Marso lang kung saan kasama sa lumagda sina Cayetano at si Ervic Dihandre mula sa kampo ni Tinga na may sakit daw noong araw na yon. Trisha Zafra, nakatutok, 24 oras. Noong eleksyon 2010, nagkaroon na rin ng gulo sa Taguig sa pagitan ng kampo ng mga Tinga at Cayetano. Ang ilan naman sa mga sugatan sa gulo nitong Sabado, ikinwento ang kanilang sinapit. Mula sa Taguig, nakatutok live si Bam Alegre. Bam? Mel, matapos ang marahas na insidente sa Taguig City Hall noong Sabado, ayon sa PNP, 4 ang sugatan sa kampo ni re-electionist Taguig Mayor Lani Cayetano at habang 12 naman ang sugatan sa kampo ng kanyang katunggali sa pagkaalkalde na si Rica Tinga. Naglilipar ang mga bato at kaliwat kanang suntukan. Ganito inilarawan ni Crispina ang gulo sa likod ng City Hall noong Sabado. Tinamaan siya ng bato sa ilong kaya kailangan siyang operahan bukas ng hapon. Nagpaula na sila ng bato. At ang aming kandidato ay hinahabol nila ng bato. At gusto yata talagang gulo ang mangyari. At saka marami sila sinasabi. May binubugbog na sila. Nagahataw na sila ng batuta hanggang eto ako, may natamaan. Kabilang din sa 12 sugatang supporter ni Taguig Mayoralty candidate Rica Tinga, si Vanessa na may sugat sa paa at Sweet Leia na may pasa sa binti. Meron po mga nakaabang na
marami pong lalaki, tapos may malog po sila dito, tapos may shade. Tapos yun na, doon po nag-umpisa yung nila, nagduro-duroan, tapos hanggang sa po labasan na po yung mga lalaki. So nagbubugan na, tapos hanggang sa naipit na po kami. Sumigaw na po kami ng mga, peace, wala pong gulo, wala pong gulo. Pero ginawa po kasi nila, inambahan na po nila kami, tapos ginawa po nila, hindi pa po sila na-content sa pag-amba sa amin. Pinalibutan na po nila kami. Sugatan din ang kumakandidatong konsehal na kapatido ni Tinga na si Ervic Pijandre matapos daw siyang hampasin sa ulo habang nangangampanya. Kung sino man ang gumagawa ito or sino man yung may pakana nito, sana naman hindi umabot sa ganito. Pigilan niyo yung ganito dahil kawawa yung mga tao. Sasampa raw ng reklamo ang kampo nila sa Comelec para paimbestigahan ang anilay pambubuli ng mga tauhan ni Cayetano. Sa kampo naman ni Cayetano, 4 na public safety and order personnel ang sugatan. Isang tinamaan daw sa mata. Isa naman daw ang nabalian ng kamay nang salagin ng mga placard na hinahampas sa kanila. Mga supporter daw ni Tinga ang unang ng bato. Posibleng nais daw ng grupo ni Tinga na pasukin ang kwarto sa munisipyo na may lamang ballot boxes. Bigla silang umikot doon sa likod na gate ng City Hall at nagpumilit ulit pumasok at pinagbabato yung mga bantay ng City Hall, yung mga personnel ng Public Order and Safety Office. At yun, nanggulo sila doon. So, kami, sa palagay namin, ito ay isang desperate attempt on their part. Pinag-iisipan naman ni Cayetano na maghain ng kasong physical injuries laban sa kampo ni Tinga. Pinabayaan silang pumasok. Sige, kung gusto niyo mangampanya, kahit walang tao, mangampanyahan niyo. Kung gusto niyo mangampanya sa loob ng City Hall, kahit bawal, dahil bawal mangampanya sa isang pampublikong lugar, sige, tinapos nila, inikot nila yung harap. Ewan ko, baka may intention sila na guluhin ang eleksyon. Noong nakaraang eleksyon 2010, ilang minuto pa lang na napoproklama bilang bagong alkalde sila ni Cayetano na magkagulo sa tapat ng City Hall. Aksidente raw kasing nabunot ng isang pulis ang kanyang hawak na tear gas. Nahirapang huminga si Cayetano na itinakbo sa loob ng Kapitolyo. Pero pinagsarhan daw sila ng mga taga-suporta ng tinanong kandidato na si retired Associate Justice Dante Tinga, ama ni Rica Tinga. Well, sa datos ng PNP mula Enero hanggang Abril ngayong taon, meron ng 45 na kaso ng election-related violence. Maliit yan kung ikukumpara natin sa election 2010 na may 75 na kaso sa parehong period. Pero nakakabahala pa rin ang bilang na yan dahil mataas pa rin yan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Nagkagulo rin sa political rally ng tambalang Erap Estrada at Isko Moreno sa may